Ibinunyag na ni Maru ang kanyang misyon dito sa Earth. Ngayon ay lumabas na ang spoilers para sa paparating na Chapter 4 ng Jujutsu Kaisen Modulo. Makikita natin ang kaunting pasilip sa mga mangyayari. Ngunit disclaimer lamang, subject to change pa ang mga impormasyon na ito dahil hindi pa ito ang bugong chapter. Dito ay masasaksihan din natin ang pagbabalik ng dark side ng JJK. Kaya naman this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kina Usame na ibinunyag kina Churiji at Yuka na isa raw alien si Maru. Ngunit kailangan daw muna nila itong panatilihing sikreto. Sagot naman ni Yuka na alam na raw nila ito. Ayon pa kay Usame, simula ngayon ay magsasama na silang tatlo sa mga espesyal na misyon. Sinabihan pa niya si Churiji na maaaring ang layunin ng mga Simurians ay mangalap ng impormasyon para sa strategic at military plans, kaya't dapat ay makakuha rin daw si Churiji ng kahit kaunting impormasyon mula kay Maru. Dumating naman si Mino at sinabi sa kanila ang bagong misyon. Alamin kung ang kakaibang fenomena na nangyari ay may kaugnayan ba sa sorcery. Pagkatapos nito, nailipat ang eksena sa isang bata sa isang elementary school. Ang batang ito na si Masaki ay laging nakakapasa, ngunit nananatili pa rin sa grade 1. Kitang-kita ang takot ng guro sa presensya ng bata, ngunit patuloy pa rin niya itong tinatawag sa pangalan. Dumating ang araw na tinawagan ng guro ang ama ni Masaki, at dito ay naramdaman niya ang kakaiba at nakakatakot na presensya mula rito. Matapos nito, ibinalik ang eksena tina Churiji at Mino. Ayon kay Mino, ang batang nabanggit ay biglang nawala kasama ang kanyang pamilya noong oras na mag-move up na sana siya sa grade 2. Ngunit ilang sandali lang, isang estudyante na may parehang mukha at address ang muling nag-enroll sa grade 1, bagaman iba na ang pangalan nito. Napansin ni Churiji na tila isa itong curse user na nagpapanggap bilang bata at nag-i-enroll muli taon-taon. Kung totoo nga ito, posibleng makaharap nila ito bilang kalaban. Pagkatapos, nagtungo sina Yuka at Mino sa address ng naturang bata habang sina Maru at Churiji naman ay lumapit kay Masaki Chikada na siyang nilang target. Nagulat ang bata kay Churiji at agad na tumakbo. Hinabol nila ito ngunit nadapa ang bata. Bigla namang lumitaw ang isang curse spirit na tila dumedepensa sa kanya at umatake, ngunit nasangga nila ito. Nag-isip si Churiji kung Shikigami ba ito o guardian spirit ng bata. Napagtanto rin niya na hindi pwedeng isabak si Maru sa laban dahil ito ay nag-o-observe pa lamang sa Earthlings. Kailangan daw na maayos at ligtas nilang matapos ang misyon upang magkaroon ng magandang impresyon si Maru at maiwasan ng posibleng gyera sa pagitan ng mga aliens sa hinaharap. Humingi ng paumanhin ng bata at patuloy sila sa pag-uusap. Inamin nito na namatay ang kanyang ina noong dapat ay grade 2 na siya. Bago raw ito namatay, sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang manatili na lang sa grade 1. Dahil dito at matapos mamatay ang kanyang ina at maging multo, pinanatili nitong nakastuck siya sa grade 1. Ayon kay Churiji, ang kasong ito ay katulad ng nangyari noon sa kanyang lolo na si Uta. Nang tanungin niya ang pangalan ng bata, sinabi nito na Masayoshi ang kanyang tunay na pangalan at hindi Masaki. Sa huli, hiniling ni Churiji na maari bang samahan ito sila papunta sa bahay nila. Matapos nito, nakarating na rin sina Yuka sa bahay ng batang nagngangalang Masaki Chikada, ang kanilang target. Ayon kay Yuka, maaring papunta na rin doon si Churiji, kaya't minabuti nilang suriin muna ang paligid. Bigla namang nakaramdam ng kakaiba si Yuka, gayon din si Churiji, na tila may paparating. Samantala, nang ilagad ni Masayoshi si Churiji at Maru sa loob ng kanilang bahay, may nahukay silang labi ng kanyang ina. Ayon sa bata, siya mismo ang naglibing dito. Nabalisa siya dahil baka makulong daw siya dahil sa ginawa niya. Pinalakas naman ng loob ni Churiji ang bata at sinabing sa jujutsu na lamang ito mananatili. Dagdag pa ni Maru, magiging magkaibigan daw sila. Ilang sandali pa, tumawag si Yuka kay Churiji at sinabing nasa bahay na raw sila na Tikada Masaki. Nagtaka si Churiji dahil naroon din sila sa bahay ng parehong bata na siyang kanilang target. Ngunit ayon kay Yuka, nakakita raw sila ng 5 bangkay sa bakuran ng bahay ni Takeda. Dagdag pa niya, kung makita ni Churiji ang batang si Takeda, dapat nilang itong hulihin agad. Nagulat si Churiji nang biglang bumagsak si Maru. Maya-maya, patinanggal ng batang si Takeda ang kanyang disguise. Isa pala itong curse user na matagal nang nagpapanggap bilang bata. Talagang nagbalik na ang dark vibes ng JJK. So, ano kaya ang buong kwento nito mga kaibigan? Tandaan na ang buong detalye at accurate na kaganapan sa chapter na ito ay matatuntungan nyo lamang sa full chapter. Kulang pa ang mga eksenong ipinakita dito, kaya't abangan nyo ang kabuuan ng Chapter 4 ng JJK Modulo. Dito na muna natin tatapusin ang ating spoiler review.
Kung nagustuhan niya ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos na katulad nito. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.